ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Okay, mayong adlaw, mayong hapon sa tanan nga nagsakay sa atuang Southern Star. Atong ihangyo nga atong driver nga magbahinay yung taon kay daghang kinabuhi ang gidala. So ito ang mga kamo diya nga mga naa sa sulod, pagampo mo diya sa inyong biyahe. So, okay, pangutan na. Usa may among tinuhan karon kamong nasa sulod sa bus, usay tinuhan ani? Katoliko o protestante? Ha? Doktor, usay tinuhan ani? Katoliko ni o protestante? Katoliko tayong bugas doy. Bugas. Dagani ko, tagay ko. Nakatubag. Kaya daghan kayo mga kaigsoon nga mingon nga kini niya para po mga born again ay nagwalin na po kwan, merkado. So, kini mga Katoliko ni. Oh. Yang dili ni ko ano dili ni Katolik, dili ni born again ay. Born again, ang tinuod nga born again Katoliko man. Kay ang tanan nga mga tao nga binunyagan born again na bag-o na tao pag-usap diha sa Ginoo. Kita mga born again ta. Dili kay sila ra. Muna nga kini atong gihimo karon kini wa ko ni mahimo kung way nagpaluyo. Ipaluyuhan kita sa mga dagko nga mga adunay otoridad sa atong lungsod o sa ato ang simbahan. Atong Kurap-Ruko, Reverend Father Ramon J. Tumangday. Brad ko, isa lain diha nga mo sulti. Trialog? Andre. Trialog. Why problema? Kayong putol ka sa DYTR, naamatay DYFB. Okay, trialog. Okay, matuod nga iglesia. Diri dito. Mahuman na siya o 10 minutes, no? 10 minutes. Sige. Yeah. Okay. Okay, atong sugaton sa pasipagpagpag ang tulo ka mga batanon nga kining tinun-an ni Father Darwin. Ang ilang tema True Church. Okay, microphone. Hello. Good afternoon, my brothers and sisters in Christ. So aniya di kami karon dinhi sa inyong atubangan aron ni paila-ila na pag-usab ang among mga pangalan. So ako di ay si Sister Rhea, ako usab si Sister Vanessa, ug ako po si Sister Joanna. Karong udtuha maghiskot kita mahitungod sa matuod nga iglesia. Tungod kay kitang mga Katoliko, kanunay gyud ginatake sa tagalaing sekta sa reliyon kay kuno dili kita iya sa Dios. Tungod sa rason nga wala kunoy mabasa sa Biblia nga si Kristo nagtukod og Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mao nga ato kining subayon kung unsa ka tinuod kining istoryaha. Kay daghan kaayo sa ato mga pinanggang kaadtong sa pagtuo nga nangasariling na taon ngadto sa laing turil. Matud pa sa Biblia diha sa daang tugon mga kaigsunan nga moabot gayon ang panahon nga ang Dios magtukod sa iyang gingharian. Mahimo bang basahon ni nato, sister? Sa panahon nining mga haria ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayon malumpag. Oops, tagadsa. Nadungog pa to ninyo? Magtukod ang Dios og gingharian nga dili gayon malumpag. Pusa, ligon gayon kining ginghariana. Ug ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan. Tiyaw nyo na mga kaigsunan? Kuyawa ni ginghariana. Di na siya malumpag ni bisan kinsa, duna pagod siya gahom nga dili maagaw sa laing katawhan. Unsa may pasabot-an ang dunay gahom nga dili maagaw sa laing katawhan? Ang buot di pasabot-an na, sister, nga dili na pwedeng angkunon sa mga tagalaing grupo nga moingon sila, kami mao ang matuod nga iglesia. Unya, naabot pa po ng panahona nga nagtukod ang Ginoo sa maong gingharian? Niabot kaayo, sister.
Una, ang Ginoo nagpakataw. Palihog kong basa, sister. Ako kanang basahon dinhi sa the Living Bible aron masabtan gayud nato sa mas matinaw sumala pa dinhi sa John chapter 1 verses 1 and 14. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. And Christ became a human being and lived here on earth among us. Naduma sa English, oys, pagkandala raman kaayo. Pwede binisayon, please. Okay ka na raman di ay? Matod pa ako natong binisayon sa wala pa'y nagalungtad bisan unsa. Si Kristo na ng daan uban sa Diyos. Kanunay siyang buhi o siya mismo Diyos. O si Kristo na himutaw ni puyo dini sa kalibutan uban ka nato. Okay, salamat. Busa na daw ang Ginoo og sa pangidaron niya nga 30, naghakot siya 12 ka mga apostoles. Ug diha-diha, kaigon siya nga aduna siya'y pagatukuron. Palihog kong basa, sister. Busa, sultihan ko ikaw sa Pedro, gibabaw niining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, ug ang aghaan sa impyerno, dili gayon makabuntog niini. Magtukod siya iglesia nga maski hanggang haan sa impyerno, dili gayon makabuntog niini. Grabing liguna. Akong pagtuo kaganiha nga nagtukod ang Ginoo og gingharian nga dili malupag kay migamit siya og hybrid nga ultra power cement. Pero ang gipasabuti ay kilahi. Mao di ay nga dili malupag kay maskin ang gahaan sa impyerno, dili makadukapan niya. Pero aron mas matinaw gayon, unsa may pasabot ang gahaan sa impyerno nga dili makadukapan niya. Nindot kayo na nga pangutana sis, ug ako kanang basahon dinhi sa Biblia nga New Living Translation sa maura gihapon nga bersikulo kini nagkanayon. Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Halakala liman mo, ana, and all the powers of hell na jud na. Busa mga kaigsuunan sa ato pa, maudi ay nagitagna ng daan nga magtukol siya gingharian nga pirting liguna, tungod kay atakihon jud ay kinig mga kaaway nga ang gahom nagagikan sa kadautan. Sa ato pa mga kaigsuunan, gikan sa impyerno ang source sa ilang kadautan. Apan dili gayon nila malumpag, kay matud pa sa gibasa suglion ko, and all the powers of hell will not conquer it. So, paminaw ninyong duha. Ligon ba? Ahay ligon? Pero ting liguna. Gani lang sis, doon naman sa imo ingon nga natalikod daw ang iglesia o miyok po na sa paganismo. Unsa may imo ikasulti ni Ana? Sister, ilang gipalutaw nga nasayop ang Ginoo sa pag-ingon niya nga all the powers of hell will not conquer it. Kay mga kaigsunan, if there was a time that happens nga kani siya na conquer, anira na siya kasimpol. Di ba ganihan niingon ang Ginoo nga magtukod siya iglesia nga dili gayon malumpag? Unya karon kinalumpag man di ay, sumugawas ka na makaksiya. Tama ba ko, dili? Tama. Unya mga kaigsuunan ang Ginoo mamakak ba? Dili. So palihog kong basa. Ipasikat diha sa pagdawom sa kinabuhing walay katapusan ang Dios nga dili gayon mamakak. Saad ka nato sa mao kinabuhi sukad pa sa sinugdan. Mga kaigsuunan, ang Diyos dili gayon mamakak. Pusa sa pag-ingon niya nga iglesia nga iyang pagatukuron, dili gayon malumpag, nantinod kini og dili baka. Sa ato pa, kanto mga tagalaeng sekta nga nag-ingon na talikod daw ang iglesia, sila mo'y namakak. Sister, sila jud mo'y namakak. Kay wala man gaingon ang Ginoo nga natalikod ang tibuok iglesia. Wala po yung mga panagna nga nagingon nga natalikod ang iglesia. Busa, sila nagagama-gama ng istorya, sister. Ako kanang basahon dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios alang sa mas matinaw gayon nga pamahayag ug kini nagkanayon. Kay nasayod ako nga kun makagikan na ako may mga mini nga magtutudlo nga sama sa mabangis nga mga mananap nga moapil kaninyo aron bukagon ang inyong pundok. Moabot ang panahon nga gikan mismo sa inyong pundok may mga tao nga magasulti og bakak sa pagpahisalaag sa mga sumusunod na Hesus aron sila naisundon. Mga kaigsuunan na dungog ninyo sa matinaw ng iglesia, sudlon gayud sa mga mabangis nga lomo
ug sa pagpanudlo og bakak aron sa tinguha nga bungkago ng ilang pundok. Gani lang mga kaigsunan kay dili man jud nila tiwason og basa. Pusa atong tiwason aron nasuta gayud nato kung tinuod ba gayud nga natalikod ang tibok iglesia. Yan ang nato tiwason kay ang atong oras diha na mo standby lang mo ha kay ang oras nato sa ato ang stasyon DYTR tama na tong alas 3 o niya ang ato lang yung ikuha sa kadiyon no. Ato ato basahon kining sponsor nato sa ato session DYTR. Mr. and Mrs. Cecile Batingal and family, New Calcita Street, Tagbilaran City. Aurelia Clinic, nagipalagya ni Dr. Raul Aurelia o Mrs. Charito Aurelia and family. Airport Road, near Cogon Shrine, Tagbilaran City. FJ's Motor Parts, nagipalagya nila ni Mr. and Mrs. Sari Solis and family. Nga sa kilid sa People's Mansion o si Ma'am Josephine Granada. So salamat sa inyong pagsuporta ni ato programa kayong sabay kamatuoran. Pag-usap sa ato ang station manager sa DYTR, si Ma'am Banji Bumaat o si brother Nelson Tayag ngalay may nag-open karon sa ato ang station on air o sa ato ang mga gwardiya diha sa ato ang station. So daghang kayong salamat kaninyo sa inyong paghahatag sa ato ang pag-ayuda sa ato ang programa kayon sabay kamaturan mabati sa tibok Luzon at tibok probinsya sa Bohol o mabati usab kita sa tibok kalibutan live sa DYFB. O back to studio, Brother Nelson Tayag. Okay, padayon ta sa ato ang programa kayon sabay kamaturan din sa kining merkado live gihapon kita sa DYFB o padayon kay padayon sa kay wapan lapag nga ang atong studio tungab lang gihapon og karon itugyan ko kamo sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya makaligon siya ug makahatag kaninyo sa mga panulundon nga gitagana alang sa tanang katawhan nga iyang gibalaan. Matod pa ni Apostol Pablo nga sudlon gayud sa mga mabangis nga lobo ang iglesia aron sa tinguha nga bungkagon ng ilang pundok. Gani lang, itugyan niya ang iglesia ngadto sa Dios kay makapaligon siya. Kitugyan di ay na Apostol Pablo ang iglesia ngadto sa Dios kinasayod gyud siya nga inigbiya niya salisihan gyud siya mga bakakong magtutudlo. Unsa may mahitabo kung kini itugyan ngadto sa Dios? Natural nga dili itugot sa Dios nga matalikod ang tibok iglesia kay si Kristo mismo ni saad nga dili gayud kini mabungkag. Ug maskin si Kristo sab na sayod nga moabot gayud ang panahon nga dunay mga sakop sa iglesia nga maluya sa pagtuog mahisalaag tungod sa mga bakakong magtutudlo. Palihog ko ba sa sister? Simon, pagbantay. Si Satanas gitukutan sa pagsulay kaninyong tanan sama sa usa ka mag-uma nga maglain sa trigo gikan sa uhod. Apan nagampo ako alang kanimo Simon aron dili mabuntog ang imong pagtuo ug inigbalik na nimo kanako kinahanglan nga ligunon mo ang imong kaigsuonan. Tiyaw nyo na mga kaigsuonan, si Kristo diay mismo ang mag-ampo alang kang Simon aron mapaligon ni Simon ang iyang mga kauban. Busa mga kaigsuonan, imposible jud kaayo nga matalikod or mabungkag ang tibuok iglesia. Tungod kay sama na sa akong giingon, walay mabasa sa Biblia nga natalikod ang tibuok iglesia. Unsa man di ay ang ilang gamiton diha sa 1 Timoteo 4:1 nga namiya sa pagtuo kung moingon kag bakaklang ang pagbiya sa tibok iglesia. Palihog ko kog basa ng iyang giingon sis aron mahatagan gyud natong katinawan. Kay baba mo mga kaigsuonan, ila ra ba po nang gamiton aron paglinglaing taon sa atong mga kaigsuonan nga huyang pa sa pundasyon sa pagtulun-ang Katoliko. Klaro ang ginaingon sa Espiritu Santo sa kaulahi ang mga adlaw ang uban mubiya sa ilang pagtuo sa Dios. Mamati sila sa mga pagtulunan sa bakakon ug dautan nga mga espiritu. Matod pa dinhi sa akong gibasa sister nga ang uban kuno mubiya sa ilang pagtuo. Wala may giingon dihang ang tanan mubiya. Ang giingon dunay uban nga mubiya ug dili ang tanan mubiya. Tiyaw nyo na mga kaigsuonan, ang giingon di ay sa Biblia, ang uban mubiya
Wala giingon nga ang tanan mo biya. Pusa, apan mga tagalaing sekta na ganoyon? Nga ang tanan kuno mo biya, pusa dunay mahitabo nga church or establishment. Pagkada kung bakang anak mga kaigsunan. Unya sis, kay wala man jud kahana talikod ang iglesia, pusa mulutaw nga nagpadayon kini. Sakto ba ang akong pagpasabot? Ahay, sakto. Perteng sakto ha. Nindot kayong imong pangutana sis, kay mo paingon na kita sa mga punto kung hain na kini karon. Mga kaigsunan ang iglesia natukod dito sa Jerusalem ni atong unang siglo. Ug sayon kita nga gitukod kini ni Kristo ug nagpadayon kini hangtod karon. Apan kano sa ama jud natukod ang iglesia sis? Ana ay gaingon nga tuig 30. Aduna pay gaingon nga tuig 33. Hain may tinuod anang duha. Managsama ra ka ng tinuod sis. Tuig 30 sa dihang gisugdan ni Kristo pagtigom ang iyang mga apostoles ug diin miingon siya kang Pedro ug ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Pagatukuron, future tense ang pagkasaysay. Nagministry si Kristo sulod sa tulo ka tuig sa AD 33 ug namatay sa samang tuig. And nearly 50 days after his resurrection mao ang Pentecost. Ug nianang usab nga adlaw gikonsidera sa atong iglesia nga mao ang pagtukod or birthday of the church. Alam ko ba, sister? The New Book of Knowledge, Volume 16, page 281, the day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. Pusa mga kaigsunan managsama ra gayud kinang tinuod ug nagpadayon gayud ang maong iglesia. Ug diha sa Mateo 28:19, nagsugo si Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an nga manlakaw ngadto sa tibuok kalibutan aron sa pag-recruit og laing kauban. Pwede ko basa, sister? Busa, adtuan ninyo ang mga tao sa tanan nga dapit ug himuha sila nga akong mga sumusunod. Unya nagkugi gayud ang iyang mga tunun-an sa pagkuha og kauban. Ug usa sa ilang nakuha mga kaigsuonan mao si San Ignacio nga nahimong obispo dito sa Antioquia niadtong tuig 107. Palihog kog basa na, sister? Mabasa na siya sa atong basahon nga Roman Catholicism by Reverend Edward Taylor sa pahinatuapan aron dili ta mahimong bias ako kanang kutloon sa nasulat sa www.wikipedia.org article Ignatius of Antioch ug kini nagkanayon. Ignatius of Antioch was an early Greek Christian writer and bishop of Antioch. In speaking of the authority of the church, he was the first to use the phrase Catholic Church in writing which is still in use to this day. It is said Ignatius converted to Christianity at a young age. Tradition identifies Ignatius along with his friend Polycarp as disciples of John the Apostle. Busa mga kaigsuonan, subliun ko ng iglesia ni Kristo nagsugod dito sa Jerusalem, naabot sa Antioquia, sumala pa sa buhat 11:26 ug naabot usab kini sa Roma. Sister, palihog na kong basa diha sa buhat 23:11 ug sa Roma 1:78. Mao ka na nga atong mabasa dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Nga ng pagkagabi nagpakita ang Ginoo kang Pablo ug miingon, ayaw ka hadlok, ingon nga nagpamatuod ka mahitungod ka nako dinhi sa Jerusalem. Kinahanglan nga mausab ka nang imong buhaton dito sa Roma. Ug dinhi sa Roma 1:78 kini nagkanayon man. Kining akong sulat alang kaninyo diha sa Roma nga gihigugma sa Dios nga mahimong iyang katawhan. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa akong Dios pinaagi ka sa Kristo alang kaninyong tanan. Kaya ang inyong pagtuo gipanugilon sa tibuok kalibutan. Mga kaigsuonan, mauna gingon ni San Pablo nga Hipistis homon ketangeletai en holoto cosmo. Sabda ninyo? So atong bilisayon. Kanakon atong pang bilisayon, ang inyong pagtuo milungkop sa tibuok kalibutan. Usa mga pinangga kong kaigsuonan, kung nahunong, o nawala, o natalikod ang tibuok iglesia, imposible kaayo nga mulungkop na siya, di ba? Sakto ba ko? Ay, sakto. Perting saktuha. Sa ato pa sis, buot nimo ipasabot karon nga ang iglesia ni Kristo ginganan og Katoliko ni Obispo San Ignacio niadtong tuig 110.
Karon nga pangutana, naabot pa po sa Pilipinas ang Iglesia ni Cristo nga ginganlang Iglesia Katolika? Ahay abot? Perting abuta gayud mga kaigsunan. Siyempre gikan sa Jerusalem, then going to Antioquia, then going to Roma, naabot usab kini sa Espanya. Baliw kong basa, sister? Hinaot nga magkita na gayud kita kay ang akong plano moagi ako diha kaninyo sa pag-adto sa Espanya. O mga kaigsunan ni atong 587 AD, pinaagi sa Visigothing king nga si King Ricarid I, nahimong Christian country ang Espanya. Mabasa ka na diha sa www.wikipedia.org article, History of Catholic Church in Spain. Ay hapon na siya naabot sa Pilipinas, pinaagi ni Magellan o ni Padre Pedro Valderrama ni atong March 16, 1521. Karon mga kaigsuunan, atong paminawon ng usa ka historical music may tungod ni Ana. When Magellan landed in Cebu City, Raha Humabon met him, they were very happy. All people were baptized and built the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. Bitaw no? Sa mga pinangga kong kaigsunan, insakto gayud kaayong gingon sa atong Philippine history judi ay nga ang Iglesia ni Cristo nagsugod dito sa Jerusalem, unya naabot sa Antioquia, then sa Rome, then sa Espanya, then sa Pilipinas. Halasis, basaha? The Philippines, a unique nation, History of the Republic of the Philippines by Sonia Zaide and Gregorio Zaide sa pahina 1 to 3 kini nagkanayon. Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, more specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. O mga kaigsuunan, ni atong 1870 sa Concilio Vaticano, ang Iglesia ni Cristo nakabaton sa iyang first complete official name nga the One Holy Catholic Apostolic Roman Church as descriptive of Christ Church. Sa ato pa, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang Iglesia ni Cristo nga dito nagsukod sa Jerusalem. Doon na batay mabasa ni Ana aron pagpalig-on o ebidensya nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang Iglesia ni Cristo. Doon na kayo, sis. Paliw kong basa, sis. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 281, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting of the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. The Church may be described as the society that Jesus founded. Mga kaigsunan, pakpaksad mo! So ako di ay pag-usap si Sister Rhea, Ako usab si Sister Vanessa, O ako usab si Sister Juana. sa kinasingkasing nagaingon kaninyo, daghang salamat sa pagpaminaw. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.